Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome once again sa ating question and answer portion. Inshallah sa pagkakataon na ito, tayo ay magtutugon sa mga katanungan ng ating kapatid na ipinadala sa atin sa pamamagitan ng social media platform. And hopefully ay makatulong sa atin ito, magbigay ng linaw at makaragdag sa ating kaalaman patungkol sa ating pananampalataya at sa mga bagay-bagay. So narito po yung katanungan ng kapatid no ating babasahin inshallah. Sabi niya, Ustadh, kung pinapazapa. Actually, ang tinutukoy dito po yung pinapasapa. Sa language kasi namin yung sapa, yung bang sa kumbaga sa English term ay oath or swear, no? Swear pala. So, pinapasapa, ibig sabihin ay pinanunumpa, no? So, yun po yan. Pinapasapa ba ang tao sa Quran? Kung totoo ang sinasabi niya, ikaw na nagpasapa, ikaw na nagpanumpa ang mananagot or may mangyayari sa'yo. So, ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang katanungan niya ay binubuo ng ilang mga sub-question din, no, na nais nating bigyang linaw. So, unang-una dito, ano ba ang batas o sinasabi ng Sharia patungkol sa panunumpa, no, na gamit ang mushaf, gamit ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ba'y pinahintulutan o ito ay hindi pinahintulutan? So, bibigyan po natin ng kaliwanagan ito sa video na ito, no? Kung mayroong pananagot dito, kung sino bang dapat managot, yung gumawa ng paggamit ng mushaf na ito ay gagamitin sa panunumpa, o di naman kaya ay yung mananagot dito yung nag-utos. Okay, ito yung ating bigyan ng linaw inshallah subhanahu wa ta'ala, or mayroon bang mangyari sa'yo. So, unang-unang katanungan dito, ano ba ang hatol, no, ng panunumpa sa mushaf, na sa halip na magsabi ka ng wallah, tallah, billah, no, ikaw ay sumusumpa ka sa pamamagitan ng mushaf, no? Ano ba ang sinasabi ng Sharia dito? At ano ba ang maaring kabayaran para sa paglabag sa gayong pagsumpa o panunumpa? You know? Kasi tandaan po natin, wag nating iba po yung pagsumpa na yung curse doon sa oath or swear, no? Iba po yun. Magkaiba yung curse po, ito parang sumpa. Ang ating dito yung panunumpa, ang ating tinutukoy sa video na ito. So, ang panunumpa or sinasabing oath taking or swearing, no, ay tandaan po natin, ako din sa batas ng Sharia, ay wala pong bisa maliban kung ito ay ginagamit sa pamamagitan ng isa sa mga pangalan ng Allah o sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, maaari kang gumamit ng panunumpa, gagamitin mo ang pangalan ng Allah, halimbawa sa ngalan ng Allah, Bismillah, Tallahi, Wallahi, Billahi, Tarrahman, Birrahman, Warrahman, anuman mula sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? Halimbawa, Uqsim Billah, o diba, ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng Allah, ako ay sumusumpa sa ngalan ng Allah. Bismillahirrahman, no? Uqsim Birrahman, Uqsim Birabbil Ka'bah. So lahat ng ito ay tumutukoy sa mga pangalan at katangian ng Allah. Kaya naman ang panunumpa sa Quran ay panunumpa sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga kanyang mga katangian. Now, ang tinutukoy nating Quran, pag sinabi nating Quran, yung purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol, yun yung sinasabi ng panunumpa sa Quran. Ibig sabihin na ako ay sumusumpa sa ngalan ng Quran, na ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang mismong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang salita ng Allah ay mula sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa kanyang katangian. Tungkol naman sa panunumpa sa mushaf, pag sinabi nating mushaf, ito yung merong dalawang pagpapakahulugan dito.
kung ang ibig sabihin ng mushaf dito ay ang mga salita mismo ng Allah na nakapaloob dito. Alam natin, halimbawa yung mushaf, magbigay tayo ng example. Asan ba yung mushaf ko? Ayan. Wait lang po ha. Ayan. Ito po. Ito po yung mushaf. Pag sinabing mushaf po, ito po ay walang ibang salita maliban lamang sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anumang salitang nakahalo po dito. Walang anumang translation or walang anumang interpretation mula sa iba't ibang salita, iba't ibang lingwahe, maging sa lingwahe ng Arabic, walang nakahalo po. Kundi ito po ay puro-purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po yung mushaf. Okay? Yan po. So, kapag ang tinutukoy, kung halimbawa, ako ay sumusumpa sa pamamagitan ng mushaf, kung ang ibig sabihin noong mushaf na yun ay ang mismong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakapaloob dito, kung gayon ito ay isang panunumpa na katanggap-tanggap. Okay? Isang half na kumbaga ay acceptable, no? Isang panunumpa, isang half na makbul, no? Katanggap-tanggap sa Islam. Ngunit kung ang ibig sabihin ng mushaf dito ay walang iba kundi ang papel at ang tinta. Papel at ang sabi natin ito, papel, no? Papel at saka tinta. Halimbawa, ang isang tao sasabihin niya, ako ay nanumpa sa ngalan ng mushaf, na ang tinutukoy niya dito habang sinasabi niya yun, yung tinta at saka yung papel. Kung gayon, ito ay isang panunumpa. Ito ay isang half, no, sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay bagay na shirk, na pagtatambal sa Allah. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw ashraka. Rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud. No, sino man ang manumpa sa ibang bagay maliban sa Allah ay nakagawa ng isang gawaing kufur, disbelief at shirk o polytheism. Ibig sabihin ay pagtatambal sa Allah. Ito ay naisalaysay ni Imam Tirmidhi, Imam Abu Dawud, at ito ay inuri bilang sahih ni Imam Albani rahimahullah sa kanyang Sahih at-Tirmidhi. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas mabuting huwag manumpa sa mushaf. No, mas mabuting wag tayong mag-half, no? Nasa mga sumusumpa ako, ganyan, ako ay nagsasabi ng totoo sa pamamagitan ng mushaf. Huwag natin gawin yun. Mas mainam at mas mabuti na iwasan niyaon dahil ang mushaf ay naglalaman ng mga salita ng Allah at the same time ay naglalaman din ito ng papel at saka tinta. Kaya yung kapag ginamit mo kasi ito, maaring hindi mo alam ang tinutukoy mo. Maaring ang sa mga hindi nakakabatid, hindi malawak yung pangunawa at kaalaman at malalim yung kaalaman sa Islam, sa Sharia, maaaring pag sumumpa siya sa mushaf ay ang tinutukoy na dito yung tinta at saka yung papel, no? Hindi yung mismong salita ng Allah na nakapaloob dito. Kahit pang tungkol sa paglalagay ng kamay sa mushaf, usually may mga iba na gumagamit ng oath-taking o sabihin natin, no? O kaya ay ng pagsumpa na inilalagay ang kamay sa ibabaw ng mushaf. Ito nakikita niyo siguro mga kapatid, ganun. Inilalagay, no? O kaya ay sa loob nito, no? O patungkol, yun, mga iba naman, bubuklatin yung mushaf at pagkatapos gaganyanin para manumpa, para mag-oath taking. Especially, lalo pa sa mga nakapagtapos o kaya something like that, no? Ito ay isang makabagong bagay. Ito ay isang makabagong gawain o kaparaanan na ginagawa ng ilang tao para bigyang diin ang sinumang nanunumpa laban sa pagsisinungaling. Na para bang sinasabi na kung talagang nagsabi ka ng totoo, no, ay gawin mo yaon. So, siyempre, yung Muslim na sinasabihan ito, matatakot siya ngayon, no? At saka para mapipilitan siya magsabi ng katotohanan. Dahil nga, ang kaharap na ang gagamitin ng pagsumpay, walang iba kundi ang mushaf, ang Quran, no? Ayan naman si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ay tinanong tungkol sa hatol, tungkol sa batas, hinggil sa panunumpa sa pamamagitan ng mushaf. Yung ginawa natin kanyon, dinemonstrate natin kanina. Sabi kay Sheikh Uthaymin, ano bang hukom dito, Sheikh? Ano bang pananaw ng batas ng Sharia tungkol dito? Ito ba ay allowed? Ito ba ay acceptable? Ito ba ay mardud? Ito ba ay batil? Ito ba ay haram? No? Now, kung kaya, rahimahullah, siya ay
sabihin natin no, na nagbigay ng linaw dito at kasagutan. So basahin natin ang kanyang sabihin natin sa nasagot sa Fatawa Nur al-Darb. Sabi niya, al-halfu wal qasmu la yajuzu illa billahi ta'ala aw sifatin min sifati. Fa idha halafa al-insanu billahi subhanahu wa ta'ala fa innahu la haja ila an yatiya bil mushaf liyahlifa alayhi. فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف. Intaha bitasarrufi min Fatawa Nur al-Darb. Sabi niya, hindi pinahihintulutan ang panunumpa o pagsumpa maliban sa Allah o sa isa sa kanyang mga katangian. So, pwede ka lamang gumamit kapag sa pangalan ng Allah at sa kanyang mga katangian. Usually, ang pinaka-known ay ang wallah. Wallah, billah, tallah. Okay? Kung ang isang tao ay nanumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon, hindi na kailangang dalhin ang mushaf para siya ay manumpa rito. Dahil ang panunumpa sa mushaf ay hindi ginawa noong panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o maging sa panahon ng mga sahaba, maging sa panahon ng mga companions ng Propeta sallam, maging noong natapos ng mushaf, pagkatapos sa pinagsama-sama ito sa anyo ng aklat, yung ginawa na siyang kumbaga aklat, no? Okay, ay hindi sila nanunumpa rito, hindi yung mga tabi'in at mga atba'ut tabi'in, yung mga salafus salih. Sa halip, ang isang tao ay nanunumpa sa Allah nang hindi nanunumpa sa mushaf. Sabi lang, wallahi, kapag sila ay nasabi ng katotohanan, no? Billahi, tallahi, at anumang katulad nito. Kahit sinasabi nito sa isang pahayag ng Islamic Fiqh Council, sabi, hindi mahalaga para sa taong nanunumpa na ilagay ang kanyang kamay sa mushaf o di naman kaya sa Tura o di naman kaya sa Injil o Ibanghilyo kapag nanunumpa para sa kanyang panunumpa na maging wasto. Ngunit ito ay pinahihintulutan kung ang hukom, kung ang judge, kung halimbawa tulad sa mga korte, ay itinuturing na mahalaga upang bigyan ng babala ang isa na panunumpa laban sa pagsisinungaling. No? Ibig sabihin talagang just to emphasize na talagang nagsasabi siya para maiwas ang pagsisinungaling. Kung yan ang turing at kung yan ang kumbaga kainakailangan, ano, ang pagturing ng isang hukom, ng isang judge, kung ito ay kinakailangan gawin. You know? Ngayon din sinasabi at nabanggit dito sa Islamic Fiqh Council, hindi pinahihintulutan para sa Muslim na ilagay ang kanyang kamay sa Tura or Ibanghilyo, ito po yung Taura at saka yung Injil, kapag nanunumpa. Katulad ng, which is known ngayon ay Bible o anuman katulad nito. Dahil ang mga kopyang ito na nasa harapan ngayon o nasa circulation ay walang duda corrupted at baluktot at wala sa original na anyo na ipinahayag kina Musa alayhi salam at Isa ibn Maryam alayhi salam. Dahil ang Sharia na ipinadala at ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpawalang bisa sa mga batas na nauna rito. Okay? So mga kapatid, so pangalawa, kung ang isang tao ay nanumpa ng isang panunumpa at hindi niya ito matutupad, no? Ang panata na iyon, yung panumpa na iyon, kailangan niyang mag-alok ng kabayaran. So ano ba yung kabayaran? Kapag halimbawa, sabi mo, wallahi, inshallah magpapakain ako kapag ako ay, kapag natanggal na yung aking sakit, no? Bukas. So sasabihin niya yun. Mga ganun ba, parang ano ba, parang talagang determinado siya na gawin yun. No? Parang kapag na-achieve niya ang isang bagay, may kapalit siya at nanumpa siya na magpapakain siya o gagawa siya ng ganito, ganyan. So, kapag hindi na isa katuparan yun, sa kabila ng pagkakaroon ng kakayahan, merong dapat na siyang i-offer na kabayaran or expiation. So, yung bagay na yan, expiation, ay susunod natin, inshallah sa mga susunod na video po, natin ay explain inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, sa madaling salita, iwasan po ang panunumpa sa pamagitan ng mushaf or ilalagay ang kamay sa ibabaw ng mushaf or sa likod ng mushaf. Dahil
Hindi po nakatitiyak ang sino mang gumawa nito kung ano ang kanyang tinutukoy sa pagsagawa nito, kung ang kanyang mang ginagawa ay patungkol doon sa mismong salita ng Allah, buti naman kaya ay ang tintaas saka ang papel. Kaya mas mainam na iwasan. Now, kapag halimbawa, kapag ginamit ito sa kasinungalingan, yung pagsumpa, no, sa ngalan ng Allah, sabi natin sa ngalan ng Allah, ano pa man katulad nito na ipinahihintulutan at walang duda sa Sharia, then kapag ito ay nagsinungaling walang duda, ay mayroon siyang dubling violation. Ito po ay kumbaga sabihin natin na violation sa pagsisinungaling at pangalawa, violation sa paggamit sa salita ng Allah o kaya sa pangalan ng Allah sa kasinungalingan. So, dubli-dubling violation, mga kapatid. Wala namang kaakibat na penalty na kinakailangan yan sabihin natin pagbayaran kung ito ay kasinungalingan. Iba kasi yung yamin, kung halimbawa parang nangako ka tapos sa ngalan ng Allah tapos magagawin ka kapag na-achieve mo ang isang bagay, iba po yung usapan na yun. Yung magsumpa ka lang, sasabihin ng isang tao, sige nga, sumumpa ka nga sa Allah kung nagsabi ka ng totoo na ikaw ay, kumbaga, na ikaw ay lumabas o ikaw ay natulog, mga ganun ba? Okay, pumunta ka rito sa ganitong araw, sumumpa ka nga sa ngalan ng Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, di ba? So, kapag ang gumawa nito ay kasinungalingan, ginamit yung pangalan ng Allah, nanumpa siya sa pangalan ng Allah, then, ang tanong ngayon dito doon sa katanungan, ay sino bang mananagot dito? Yung nag-utos sa kanya o yung gumawa nito? Siyempre, ang nag-utos sa kanya ay yung gumawa nito ay siyang mismo mananagot. Halimbawa, yung gumawa ng kasinungalingan. Okay? Na ginamit ang pangalan ng Allah sa kasinungalingan at nanumpa siya sa ngalan ng Allah sa pamagitan ng kasinungalingan. Okay, at saka nagsisinungaling siya. Dalawang violation ng tulad ng sinasabi natin. Kung ano bang mangyari sa kanya, wala mang naka-indicate na kailangan may mangyari sa kanya, mamatay siya o ano mang katulad nito. So, depende, it's a case-to-case base po yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At yan ay nasa desisyon at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at will ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hopefully, ay meron tayong natutunan, mga kapatid. So, susunod na video, pag-usapan natin ano yung kafaratul yamin, ano yung expiation ng yamin kapag hindi na isa katuparan sa kabila ng magkapagkakaroon ng kakayahan. Okay? So, inshallah, pag-usapan na po natin sa susunod na video. And if you enjoy watching po, please do share this video para magkaroon ng kaalaman yung ibang tao. And for more also, no? And follow our Facebook page and don't forget to hit the bell button and subscribe to our YouTube channel. So, maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na mga katanungan. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.